Hello Kahugot, welcome to Kahugot TV. And guess what? I have this comment again. Sinagot ko na dati yung ganyang comment, Kahugot. Bakit nga ba marami tayong channel? So let me explain again, and this is going to be the last time, Kahugot, na i-explain ko kung bakit marami tayong channel. Una, sa DKB, sandamakmak ang kwento na pumapasok dyan. Actually, katatapos lang natin ng month of May, pero meron pa tayong backlog ng December, January, February. Yun yung mga stories na bitin. And please, sa mga nag-send na ng stories na hindi pa nababasa, check your emails kasi nag-email kami sa inyo at hinahanap natin yung missing parts ng story nyo. Magaganda kasi yung simula and then suddenly parang tinamad na magtuloy ng kwento tapos sinend. So, where's the other part? Where's the continuation? So, ganun yung email namin. So, please guys, check your emails. So, napakarami yan. Sandamakmak na kwento sa DKB. And then, napakalakas din ng clamor or sigaw ng mga CLS fans dati na please upload also this story, those old CLS stories and their part 2s. And I'm so glad actually na unti-unti ay nagpaparamdam na yung mga dating nag-send ng stories sa CLS, nagsasend sila ng part 2s. Now, kung isisingit pa natin yung mga CLS stories and mga part 2s nito sa DKB, paano naman yung mga bagong senders? Baka abutin na ng 1 taon bago mabasa yung kwento nila dahil napakahaba ng pila. Now, that is the reason why we created Kahugot TV after DKB. Okay? Now, we have Lolo Bino channel na dating SBC Simpleng Bahay channel. Because ako kasi Kahugot ay nakarami na ako ng trabaho. More than 10 na siguro yung napasok ng trabaho. Marami na akong experiences na iba't ibang klaseng trabaho kahit na wala sa linya ng tinapos ko sa college. Like, you know, being a DJ. Ako ay architecture graduate pero nag-DJ ako. Dapat daw masscom, but I made it, di ba? Naging DJ ako, nasubukan ko ring maging project coordinator sa Qatar, interior designer sa Saudi Arabia, at locally dito sa ating bansa, marami din akong napasok na trabaho. Nag-call center din ako. So, kung bakit ako hindi nagtatagal sa mga work ay dahil madali akong maboring. Kapag araw-araw yun ang ginagawa ko, everyday talaga, maiinip ka rin. And I am not that kind na mapagtiyaga, mapagtiis. That's why now that I'm focused on reading your stories, aaminin ko na nakakainip din at nakaka-boring din. Although, ang pampagana ko lang talaga yung mga comments ninyo. Whenever I read comments, parang sinisipag ako. Kaya lang, I must admit na everyday kong ginagawa ito, nagbabasa ng kwento, nag-e-edit, naboboring na rin ako. That is the reason why we created another channel that is SBC, na ngayon ay Lolo Bino channel, because I have some other things to do that I want to do rather. Yung may ibang talent din ako, like I can draw, I can make designs, and I can crack a joke. That's why we will also insert jokes dun sa Lolo Bino channel. At dahil dyan ay hindi na ako naboboring kasi iba-iba na yung ginagawa ko. So I read your stories, I edit, I Photoshop, and then I make jokes, make scripts for Lolo Bino, and then okay na. So I do hope you understand now. That's why kung bakit meron tayong 3 channel. Ha? Yung ibang nagko-comment kasi medyo offending na parang gusto nilang maging ako na. Gawin ko isa na lang yung channel. Parang ganun. And for you guys, baka naman maisipan ko pong gumawa ng pang-4 na channel. What? Yan naman ay para sa mga kwentong X-rated. Alam ko marami dyan. Maraming magpapadala. Baka puno ka agad yung inbox natin kapag X-rated stories ang pag-uusapan. Ano? At tatawagin naman natin itong bonus porn tubes. Joke na lang yung Kahugot. Hindi na tayo gagawa ng ibang channel because okay naman na ako dun sa 3 channel. Napapalipas na yung araw na hindi ako naboboard and okay na. Anyway, too much talk, Kahugot, and I hate doing this. Kaya tuloy na tayo sa pangalawang
Yugto ng kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Ryan, hatid ng Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, sabi ni Oprah Winfrey, the biggest adventure you can ever take is to live a life of your dreams. Pinagnilay-nilayan ko ang quote na ito noong 2014. Birthday ko na noon kasi madaling araw na, pero gising pa ako. Ang mga panahong yun ay paano ko ba ilalarawan ang sarili ko noon? Tanga o tanga-tangahan. Nasa Santiago pa ako noon, sa bahay ni Nanay Stella at Napo. Para sa anak namin ni Napo, kaya nanatili ako doon kasi sa tingin ko iyon ang tama. Pero sa bawat araw na lumilipas noon, ay madalas kong tinatanong kung tao pa ba ako. Puso pa ba talaga yung puso ko o bato na? Oo, napapatawa at napapangiti ako ng anak kong si Dylan. Isinilang ko siya noong February 2011, kaya noong 2014 ay 3 taong gulang na siya. At parang sa kanya na lang umiikot ang buhay ko, mula nung isilang ko siya. Parang siya na lang ang nagiging dahilan kung bakit kailangan ko pa ring mabuhay. 24 ako nung isilang ko si Dylan. Kasama pa namin noon sa bahay ni Nanay Stella, sina Lola at Mama ko. Pero mula nung ilantad ni Napo ang totoong pagkatao niya, umalis sina Mama at Lola at gusto pa nila akong isama noon. Magulo na kasi noon. Siyempre si Nanay Stella, kampi siya sa nag-iisang anak niyang si Napo. At ang Mama at Lola ko ay siyempre, ako ang pinanigan nila. Magulo noon. At parang kasalanan ko kung bakit nagkagulo. Ewan ko lang. Siguro, pwede niyong sabihin sa akin mamaya sa comment section kung kasalanan ko pa talaga kung bakit kami nagkagulo at nagkasiraan ni Napo. Pero sa totoo lang, ramdam ko yung guilt sa dibdib ko na parang ako nga ang nagpasimula ng gulo. Pero God knows na gusto kong itama yon, kaya hindi ako sumama kina Mama at Lola noong umalis sila ng Santiago. Nagstay ako kasi inakala kong baka maayos pa. At isa pa, ayaw pumayag ni Nanay Stella na malayo sa kanya ang apo niyang si Dylan, at isang dahilan yun kung bakit nagpas siya kung manatili. Si Mama, kahit hiyang-hiya siya kay Papa, ay nakipagkasundo ulit ito at nagkabalikan sila. Nakabili ng bahay si Papa sa Marilao, Bulacan, at doon umuwi sina Mama at Lola noong umalis sila ng Santiago. At ako nga, nagpaiwan. At nagpasya ako magsakripisyo, mangunawa, mag-adjust, para lang hindi lumaki ang anak kong si Dylan na isang produkto ng broken family. Sinikap ko, Kuya Bono, na isalba ang pagsasama namin ni Napo. At 3 taon yun. 3 taon akong nagtiis at naghintay na maging okay na ulit kami ni Napo, pero sa halip na umayos ay lalo pang lumala. 3 years, Kuya Bono.
3 years akong nagtiis, nagsikap at umasa na maging okay pa kami ni Napo, pero noong gabi ng 27th birthday ko ay sumuko na rin ako. Pasensya na sa mga humanga sa karakter ko nung part 1 ng kwento ko. Pero tao lang din po ako na kagaya nyo. Gusto ko rin maging maligaya ulit. Total, 27 pa lang naman ako noon. Sumuko at napuno din ako. Nagsawa sa idea na si Napo maligay sa piling ng iba o iba't iba. Pero ako nagpapakatanga. Kaya nagdesisyon din akong humakbang, Kuya Bono, kasi may mga paa ako. Ninamnam ko din noon ang quote na nabasa ko mula kay Rachel Walchin. If we were meant to stay in one place, we'd have roots instead of feet. Sa Tagalog, kung nasa iisang lugar lang tayo, baka hindi paa ang nasa atin kundi ugat. Gaya ng isang puno, nandun lang siya dahil nakakapit ang kanyang mga ugat sa lupa, sa iisang lugar. And I realized tao ako. At hindi ako punong kahoy, kaya't kailangan kong humakbang para hanapin ang kaligayahang ipinagdamot sa akin ni Napo ng 3 taon. December 2014, nasa Doha, Qatar ako. Sa isang malaking distribution company na pagmamayari ng mayamang Qatari, pero ang CEO at iba pang matataas na posisyon ay hawak ng mga Indiano. Mahigit 380 ang bilang ng empleyado. Alam ko to dahil nasa payroll department ako. Nung una, sa office lang ako at nakatira kami sa accommodation complex na nasa labas ng Doha Center. 4 na building yon, 2 building na pang babae at 2 building din na panlalaki. Mataas na bakod ang pagitan ng women's facilities at men's at bawal pumunta ang babae sa compound ng lalaki kung hindi siya official at wala siyang mahalagang sadya doon. Pero ang mga taga-utilities na lahat naman ay lalaki ay nakakapunta sa compound ng mga babae. Ang utilities ay departamento ng mga electrician, technician, air conditioning, plumber at mga janitors. At kabilang doon si Zayan na isang janitor. At si Zayan, Kuya Bono, na isang Nepali. Ang siyang naghatid ng ligaya, saya, kulay at pag-ibig at pag-asa sa buhay ko. Nilagnat ako nung gabing yon, kaya't kinabukasan ay hindi ako pumasok. 9:00 ng umaga ay bumangon ako at tutungo sana ako ng banyo, pero nagulat ako nang may makita akong lalaking naglilinis sa loob ng banyo.
Nagkatinginan kami at noon pa lang ay nahalinan na ako sa kanyang gwapong mukha. Medyo maputi siya, makinis at matangkad. 1 minute, sabi niya. Tumayo lang ako malapit sa pinto ng CR at pinapanood ko siya. Nakadukwang siya kaya kita ko ang may katambukan niyang puwet. At inaamin ko, Kuya Bono, na noon ay naglaro ang isip ko. Aminado ako, sabik ako sa sex noon. Ikaw man din yung mahigit 3 taong hindi na nadiligan. Nginitaan ko siya nung lumabas siya ng pinto. Pero hindi siya ngumiti at parang nahihiya. Bahagya siyang napayuko pero dahil matangkad ay kita ko po rin ang buo niyang mukha. Dinaanan lang niya ako pero parang gusto ko siyang makakwentuhan kaya inimikan ko. Hoy, what's your name? Tumigil sa paghakbang at lumingon sa akin. Noon ay bahagya siyang nakangiti kaya nasilip ko rin ng bahagya ang malilinis at magaganda niyang ngipin. Zayan, sagot niya. Nilapitan ko siya ilang hakbang. Zayan, can you do me a favor? Could you please make me a coffee? Parang saglit siyang nag-isip. Well, alam ko hindi niya trabaho ang ipagtimpla ako ng kape. Kaya nga, nanghingi ako ng pabor. At ang sagot niya, sure. Make 2, Zayan. 1 for me, 1 for you. Sabi ko pa. Okay. Pakli niya. Tumuloy ako ng CR, umihi, then nag-toothbrush. Paglabas ko ng CR ay nakatayo siya sa harap ng kettle o yung painitan ng tubig. Umupo ako sa isang upuan nakagrupo ng dining table. Pinanood ko siyang nagtimpla ng kape. Makinis talaga siya, Kuya Bono, yung batok niya, yung mga braso niya, lalo na ang mukha. Ibinaba niya ang mug ng kape sa harapan ko. Tapos, binalikan niya yung kape niya. Sit down, sabi ko. Umupo naman siya pero parang ayaw tumingin sa akin. How old are you? Tanong ko. Sumulyap sa akin bago sumagot ng 24. Oh, I'm older by 3 years. Sabi ko. You did not go to the office? Tanong niya. I'm sick, Zayan. I have fever and flu. Do you have Panadol? Parang alalang tanong niya. Panadol ang patent medicine sa lagnat doon. No, I don't have and I can't go out because I feel bad. Noon, Kuya Bono, ay tumayo siya. Mayroon kasing pharmacy sa malapit. I'll go. I'll buy Panadol for you, sabi niya. Really? Wait, I'll just get my money, sabi ko. No, it's okay. I have money, sabi niya. No, Zayan. It's my medicine so let me pay for it. Sabi ko tsaka ako mabilis na pumasok sa kwarto at kumuha nga ako ng pera. Pero pagbalik ko ng kusina, wala na siya. Pagbalik niya, diretso sa water dispenser at kumuha ng tubig, binigay sa akin. Take it now, sabi niya. Uminom nga ako ng gamot, Kuya Bono, at pagkatapos ay, thank you, Zayan. You are so kind and handsome. Noon ay napangiti siya ng bagya pero bigla siyang yumuko. Are you shy? Yes. Why? Because I'm janitor and you're office girl. So? Zayan, look at me. Let me see your face. Noon ay inangat niya ang mukha niya at tumingin sa akin. Listen, Zayan. It doesn't matter if you are a janitor and I am an office girl. We can be friends. Good friends. Is that okay with you?
Yes, okay. Nakangiting sagot niya, ngiting may hiya pa rin pero at least nakipag-eye to eye na siya sa akin. I'll go now. The supervisor will come here and if he see me, he will be angry. Sabi niya tsaka tumayo at humakbang palayo pero wait Zion. Yes? Zion, are you not going to ask for my name and my mobile number? Okay. Sagot lang ulit niya tsaka dinukot ang cellphone sa bulsa ng kanyang jumper na janitor suit. What is your name, ma'am? Ma'am? Don't call me Ma'am Zion. Just call me Wyan, your new friend. W-Y-E-N-N-E. Wyan. Maghapon akong naghintay ng text ni Zion pero ilang beses na akong nakatulog at nagising pero wala pa rin siyang text. Nag-text lang siya noong pangalawang gabi na. Una, hi lang. Then, nagtuloy-tuloy na at pareho kaming 3:00 na ng madaling araw na tulog. At okay lang yun kasi Biyernes naman noon. At walang trabaho pag Friday. Yun ang day off ng lahat, Biyernes. Pero yung 6 na oras na yon na pagte-textan namin ni Zion, ay mas nakilala ko pa siya. Graduate pala siya ng computer course sa Gandaki College of Engineering and Sciences sa Pokhara, Nepal. Kaya lang, mahirap daw maghanap ng trabaho sa kanila. Gusto daw niyang mag-ipon kasi gusto niyang mag-business. Kaya siya nag-abroad at kahit janitorial position ay sinunggaban niya na kasi halos 3 beses pa rin naman daw na mas mataas ang sweldo ng janitor sa Qatar kesa sa professional work sa bansa nila. Simple lang daw ang buhay nila sa Pokhara. May dry goods store daw sila at siyang pinagtutulungan ng parents niya at panganay nilang babae na tapos naman ang business course. 4 daw silang magkakapatid. Yung nakababatang kapatid niya ay nasa Dubai naman at isa itong engineer. Then college pa lang daw yung bunso nila. Noon pa lang ay proud siya at ipinagyayabang niya ang magandang tanawin sa kanilang bansa. Na ayon sa kanya ay miss na miss niya na. Lalo na daw ang Himalayan mountains na siyang dinadayo ng mga turista. Hinduism daw ang religion nila pero mataas naman daw ang respeto niya sa mga Kristiyano, sa Buddhism at siyempre sa mga Muslim. Noong tanungin ko kung may girlfriend siya, ang sagot niya, before, but now no more. Why? What happened? She found someone else, then she left me. So, were you hurt? Did you cry, Zion? Yes, of course, I cried. Why? Have you not been heartbroken before? Tanong naman niya. 3 times, Zion. I got hurt so bad for 3 times. By 3 different men. Why? What happened? Why did they hurt you? Well, the first one cheated on me. The second one, he died. And the third one, he changed. He changed? How? He also cheated on you? No, actually, he did not cheat on me. He did not hide anything from me. He did it in front of my face and he tells me everything that he loves someone else. Kwento ko sa kanya na si Napo ang tinutukoy ko. Tuloy ay muli kong naalala si Napo noon. Si Napo kasi Kuya Bono ay ang pinakasinungaling na taong nakilala ko sa buong buhay ko. Expert siya sa pagsisinungaling.
Expert siya sa pagpapaniwala. Expert siya sa pag-acting para maniwala ka. He is fake. Sabi ko pa kay Zion noon, fake? How can a person be fake? Well, Zion, I will tell you the story some other time, okay? I just don't want to talk about sad events of my life. I suffered for 3 long years, Zion, and I don't want to be sad right now. So, can we just change the topic? Sure. What do you want to talk about? I don't know. Tell me. Do you have any topic in mind? Tanong ko. Can you go out with me next Friday? Ganito ang nabasa kong text niya at napangiti ako. Inaaya niya akong sumama sa kanya sa Biyernes. Is it possible? I mean, this is Middle East. I think it is not proper for 2 people who are not married to go out together. Sabi ko, that's not a problem, Wayan. Leave that to me. All I want to know is, are you willing to go with me? Well, yes. I am willing, Zion. I will be with you on Friday. Si Nati ang pinaka-close ko sa trabaho kasi siya ang kasabay kong nag-flight at pareho kaming taga-finance. Siya din ang lagi kong kasama sa cafeteria tuwing lunchtime. Buffet kasi ang lunch namin sa office. Sa accommodation naman ay 3 din kaming Pinay sa kwarto. Pero tig-isa kami ng kama. Sina Ate Jeng, Ate Liza at si Carla ang mga roommates ko. Okay naman sila kaya lang wala akong pinagsabihan sa kanila maging kay Nati na may ka-textmate akong Nepali na taga-utility department. Kultura ng Pinoy sa kumpanya namin noon dahil nga sa kasalamuhan namin ng iba't ibang lahi at majority ay Indians, iba ang tingin ng mga Pinoy sa sarili nila, lalo na ang mga babae. Tingin nila matataas sila. At yung idea na nagkakagusto ako sa isang Nepali na janitor ay isang bagay na magpapababa sa pagtingin nila sa akin. Tiyak siguro hanggang matapos ang kontrata ko ay pinagchichismisan nila ako. Kaya ang tungkol kay Zion, Kuya Bono, never kong binanggit kahit sino sa office at kahit sino sa accommodation. Oo, desperada na akong magka-love life noon. Sabik na ako, tigang na ako. Pero ayoko pa rin mapagchismisan. Kaya si Zion noon ay isang malaking lihim sa buhay ko. Pero hindi ko inaasahang mayroon din palang taga-kumpanya at Pinay pa ang makakaalam. So, sumapit ang Biyernes, nagkita kami ni Zion sa City Center Mall. Pero nung makita niya ako, kaagad niya akong niyaya sa parking lot sa ilalim ng mall. Wala siyang kangiti-ngiti. Kahit ako'y sinadya kong tamisan ng ngiti ko sa kanya. Pero wala akong nakitang ngiti mula sa mga labi niya. Nauna siyang naglakad. Hindi niya ako sinabayan o kinausap man lang habang papunta kami sa parking lot. Sinundan ko lang siya para akong asong nakabuntot sa kanya. Bilang isang Pilipina ay hindi okay yung ganong treatment ng isang lalaki sa babae. Pero inisip ko na lang na magkaiba kami ng kultura kaya
sinikap ko na lang na unawain siya. Binuksan niya ang likod na pinto ng kotseng nakaparada doon. Nakita kong dati nang may lalaking nakaupo sa driver's seat. Tapos sinenyasan niya akong pumasok. Ngumiti ulit ako pero siya'y hindi gumanti ng ngiti. Feeling ko noon para akong kikidnapin. Pero sumakay pa rin ako. Nakangiting nag-hi sa akin ang lalaking nasa driver's seat na hula ko'y Nepali din. Sabi ko sa sarili ko noon, buti pa itong isa na to. Nginitian ako. Umupo si Zayan sa tabi ng driver at hindi niya ako nilangon habang nasa biyahe kami. Yung tipong parang, "Diyan ka lang, bahala ka sa buhay mo." Umandar ang sasakyan at tinahak ang kalsada ng kulang 15 minutes. Huminto ito sa harap ng isang villa. Mabilis na bumaba si Zayan tsaka binuksan ang pinto sa tapat ko. Wala pa rin siyang kangiti-ngiti. Pinasok namin ang isang pintuang bakal at agad na tumambad ang hagdan. Umakyat kami hanggang 3rd floor. Kumatok-katok si Zayan. Pagbukas noon ay nagulat ako dahil si Carla ang nagbukas. Pareho kaming nagulat at wala akong salitang narinig mula kay Carla. Si Carla ay roommate ko sa accommodation. Pinay din siya. Sinenyasan ulit ako ni Zayan na umupo sa sofa. Si Carla ay nakita ko sa kusina. Nagluluto ng pagkaing Nepali, base yon sa amoy. Para akong tanga noon, Kuya Bono, nakaupo lang. Si Zayan nakaupo din sa isang sofa at hindi tumitingin sa akin. Mabuti na lang at maya-maya ay narinig ko si Carla. "Ate Wai." Tawag niya sabay senyas na lumapit ako sa kanya. Lumapit nga ako. Umupo siya sa isang upuang kagrupo ng dining table. Umupo din ako. Alanganin ang ngiti niya noong tanungin niya ako. "Ate Wai, boyfriend mo na ba si Zayan?" "Hindi." Ba't kasama mo siya?" We're friends." "Ikaw, Carla, ba't nandito ka?" Ate Wai, kami ni Rion, yung nag-drive ng sinakyan nyo. Mag-1 taon na kami pero walang nakakaalam. Ikaw pa lang, ate. Kaya, kung pwede, atin-atin na lang to." "Of course, Carla. Naunawaan ko." "Thank you, Ate Wai, ha? At pwede mo rin akong pagkatiwalaan. Pag naging kayo ni Zayan, I assure you na wala ding makakaalam. Pag naging kami, hindi nga ako kinakausap Mula pa sa mall kanina, hindi nga ako sinabayan. Alam mo, para akong asong nakabuntot sa kanya." Kwento ko kay Carla. Napangiti siya bago nagsalita. "Iba sila, Ate Wai. Hindi sila mahilig mag-PDA. Iniisip nila lagi yung masasabi ng ibang tao, kaya sa public, hindi sila naglalambing o nagpapaka-sweet. Hindi kagaya sa atin na kahit saan pwede tayong mag-holding hands, magyakapan, maghalikan. Sa kanila iba." "Ganun ba?" "Oo, Ate Wai. Pero kapag kayo na lang dalawa, doon pa lang sila maglalambing. Kapag walang ibang nakakakita. Tsaka yung hindi ka kamo kinakausap. Language barrier, ate. Takot lagi sila magsalita sa umpisa kasi hindi naman sila sanay mag-English talaga. Although marunong naman sila lalo na yung tapos ng college. Kaya lang naaalangan sila magsalita kasi baka daw magkamali sila at pagtawanan natin sila. Ganon si Rion nung umpisa pero ngayon madaldal na siya kasi komportable na siya sa akin. At saka ate yung si Zayan, mahigit 1 taon ko nang kakilala yan pero never siyang lumapit sa akin para kausapin ako. Kapag may tatanong ako sa kanya, sumasagot naman pero yung kwentuhan talaga, never pang nangyari yon. Okay, si yung boyfriend mo, kasama ba natin sa company? Oo, Ate Y, pero sa field siya.
Sales supervisor siya. Okay. Magkaibigan sila ate. Magkapit-bahay sila sa Nepal. Si Rio nang tumulong kay Zayan para makapunta si Zayan dito. At college graduate yung si Zayan. Pinatos lang talaga niya kahit pagja-janitor dito kasi nag-iipon daw ng pang business. Oo, naikwento niya sa akin yan sa text. Ang gugwapo nila ate, di ba? Yung ganyang itsura sa atin sa Pinas, lalo na si Zayan, di ba? Kapag may ganyang kamukha at height sa Pilipinas, pwede ka na mag-artista, di ba? Kaya nga gwapo siya, kaya lang parang ako naman yata ang kailangan manligaw para maging kami. Ay, hindi naman kailangan yan, Ate Y. Kasi sa kanila, hindi uso ang ligawan. Lalo na yung mga taga-village o baryo. Ang uso sa kanila, yung magulang ang naghahanap ng mapapangasawa ng kanilang anak. Arranged marriage ba? Ganun sila, kaya hindi sila marunong manligaw. Pero once na may ginawa siya sa'yo na parang palatandaan na espesyal ka na sa kanya, doon mo masasabing gusto ka niya. Saglit ako napaisip nun, Kuya Bono, kung may nagawa na si Zayan na palatandaang gusto niya ako. Pero wala akong makapa sa isipan ko. Ano ate? Ano na nagawa ni Zayan para sa'yo? Wala pa kaninang sumakay kayo sa kotse? Hindi ba binukas ni Zayan yung pinto ng kotse para sa'yo? Binukas niya, pati nung bago ako bumaba. Yun na Ate Y, special ka na sa kanya. Bahagya ako napangiti sa sinabing yun ni Carla. Napalingon ako kay Zayan noon. Magharap sila ni Rion sa sofa sa salas. Nung una, hindi nakatingin si Zayan, pero biglang tumingin sa akin at nagtutok ang mga mata namin. At ang gwapo talaga niya. Tapos bigla siyang ngumiti. At yung ngiting yun ay nagpakilig sa akin na parang ako'y 15 years old ulit. Matapos kaming kumain ng mga Nepali foods na niluto ni Carla, na syempre halos di ko makain kasi nga nanibago ako sa lasa dahil sa mga spices na nilagay ni Carla. Pero hindi naman ako nagpahalatang hindi ko nagustuhan ng mga yon, pero nahalata pa rin ako ni Carla. At ang sabi niya, Ate Y, kapag nagmahal ka ng kagaya nila, mahalin mo rin pati pagkain nila. Ani Carla, pero kaagad sumabad si Rion. Hey, don't be bastos. Speak in English. Sabi niya nakatawa. Tumingin ako kay Zayan. Seryoso pa rin ang mukha, pero kahit ano talagang expression ng mukha niya, gwapo pa rin siya. Pagkatapos namin kumain ay nagpresenta akong maghugas. Si Zayan naman ay naglinis ng mesa. Sina Rion at Carla pumasok sa isang kwarto. Alam na. Pagkatapos ko maghugas ng pinggan ay umupo ulit ako sa pang-isahang sofa sa salas. Dati nang nakaupo si Zayan sa mahabang sofa at abala siya sa kanyang cellphone. At hindi niya ako sinulyapan. Inilabas ko na lang din ang cellphone ko. Pero wala naman akong data kaya binuksan ko na lang ang gallery at pinagmasdan ko ang litrato ng mga anak ko. That time, Kuya Bono, ay 6 years old na si RY, yung anak ko kay Roy. Nasa Bulacan siya sa piling ng kanyang lola at tita Nilda. Napilitan akong dalhin siya doon kasi hindi naging maganda ang trato ni Nanay Stella at Napo sa kanya noong kasama ko siya sa Santiago. Alam kong kasalanan ko yun at marami akong utang kay RY. Pero kailangan kong magsakripisyo. Ayon kay Ate Nilda na kapatid ni Roy, ay lumalaki daw na sutil ang anak ko.
bully daw ito sa ibang bata. Si Dylan naman na anak namin ni Napo, 4 years old na noon at mabait naman siyang bata, kaya lang mas malapit siya kay Nanay Stella kesa sa akin kasi nga ini-spoil siya ng nanay ni Napo. Lahat ng gusto ng bata binibigay niya. Kontra ako sa ganun pero hindi ko na lang subukang magsalita dahil baka magalit lang ulit sa akin si Nanay Stella na dati ay katulong lang namin. At alalay ko lang dati si Napo pero nabaliktad ang lahat noong mga panahong maggulo na ang relasyon namin ni Napo. Sila na ang mataray at may otoridad at ako na ang tumiklop at nagpakumbaba. Do you need the pin? Narinig kong sabi ni Zion. What? Wi-Fi. You want the pin? Ah, sure. Sabi ko sabay abot sa kanya ng cellphone ko. Nagpasalamat ako nung ibalik niya sa akin ang CD ko at disappointed man ako kasi parang magse-cellphone lang kami doon nang hindi ko alam kung gaano katagal. Nag-open ako ng Facebook at sa dinami-dami ng pwede kong makitang post sa newsfeed ko ay post pa ni Napo ang una kong nakita. Shopping at the Bahrain City Center. Ganito ang caption ng picture na pinost niya. May bit-bit siyang ilang shopping bags. Then napansin ko, profile picture pala niya ang litrato ni Dylan. Proud ka pa ha? Naibulong ko sa sarili ko kasi nakikita ko na noon na magiging issue sa anak namin paglaki niya kung anong klaseng tao ang ama niya. Ewan ko lang kung paano haharapin ni Napo ang bagay na yon. Basta ako, kahit lumayo ako sa anak ko ay titiyakin kong hindi lang ako ang magiging masama sa paningin niya pagdating ng araw. Alas 4 na ng hapon noong ihatid kami ni Rion sa city center. Hindi na sila bumaba. Noong pababa ako ng kotse, muling binuksan ni Zion ang pinto at nakatingin ito sa mukha ko. Torpe. Bulong ko sa sarili ko noon dahil may bahagya akong inis sa kanya noon kasi ilang oras kami magkasama pero walang nangyari. Inisip ko noon na baka alam niya na ang buo kong pagkatao na hindi na ako dalaga at hindi niya ako gusto. Malungkot yun pero tinanggap ko na lang. Siguro, hindi pa talaga siya ang lalaki para sa akin. Nag-ikot-ikot kami sa mall. Bumili si Carla ng damit then inaya niya ako sa isang coffee shop. At doon siya muling nagkwento tungkol sa kilig at sayang nararanasan niya sa piling ni Rion. Nakinig lang ako hanggang sa tanungin naman niya ako kung anong napagkwentuhan namin ni Zion habang nasa salas kami. Wala. Nag-internet lang kami. Ate May, dapat ikaw na nag-first move. Nakangiting sabi niya. Hindi niya ako gusto, Carla eh. At hindi naman nakapagtataka yun kasi
Hindi naman ako dalaga. May asawa ka, Ate Wai? Oo, meron. Hiwalay kayo? Hindi pa eh. Nasa Bahrain siya. Anong plano mo kay Zayan? Sorry, Ate Wai ha. Prangka ako. Gusto ko lang malaman kung anong gusto mo kay Zayan. May asawa ka naman pala. Si Napo, yung asawa ko, wala na kaming pakialamanan. May iba na siya. Actually, marami nang dumaang lalaki sa buhay niya mula po noong 2012. Lalaki? Ulit ni Carla. Oo. Bakla yung ama ng anak ko. Pero kahit ganun siya, hindi ako nagdesisyon na hiwalayan siya. Actually, alam mo, umasa ako ng 3 taon na magbago siya. Kasi gusto kong buo kami habang lumalaki yung anak namin, pero lalo siyang lumala. Teka lang, ate, pinakasalan mo siya kahit alam mong gay siya? Hindi, Carla. Hindi ko alam na gay siya. Well, nung high school at college kami, nagpanggap siya na bading siya. At naniwala ako noon, kaya naging close pa ako lalo sa kanya. Pero nang graduate na kami, may mga trabaho na kami, namatay na noon yung una kong asawa. Biglang sinabi ng nanay niya na hindi bading si Napo at ginawa lang daw niya yung magkunwari na gay siya para daw hindi ako lumayo sa kanya. Kasi mahal daw niya ako kahit nung mga bata pa kami. Ay, napaka-interesting naman ng kwento mo, Ate Wai. Tapos, gwapo siya, Carla. Matangkad. Maganda ang katawan. And siguro dahil sa desperation ko noon na nabalo nga ako ng maaga, pinatulan ko siya at pinakasalan. Nagkaanak kami. Ate, paano mo nalaman na bakla siya? Ganito yon. May isang araw noon na naglinis ako ng bahay nila. Mayroong maliit na kwarto doon na ginawang tambakan ng mga gamit. Hindi maayos ang pagkakatambak ng gamit at tingin ko noon, pag naayos, magkakaroon pa ng space na paglalagyan ng mga lumang laruan ng anak ko. Di inayos ko, binuksan ko yung mga karton para yung pwedeng itatapon ko na. Then, nakita ko yung isang bagay sa kailalim-laliman. Nabalot ito ng ilang layer ng dyaryo. Nakita ko 2 maliliit na notebooks. Binuksan ko at nalaman kong diary pala yun ni Napo. Asawa ko na siya noon, kaya sabi ko, okay lang siguro kung basahin ko yung diary niya. Then, noon ko nalaman na totoong bakla yung asawa ko. At may mga nangyari pa sa kanila ng ex kong si Michael. Nabasa ko talaga, Carla. Pati yung Jason na kapatid ng babaeng umagaw sa akin sa ex ko na si Michael, naging crush din niya. Pero mas masakit sa akin yung nalaman kong nakasex niya si Michael ng 5 beses. Lahat, Carla, lahat nakasulat sa diary niya. Ay, ate, anong ginawa mo? Nagalit ako pero sinarili ko lang. Kaya lang noon na naging malinaw sa akin ang lahat kung bakit kakarampot lang siya magpadala ng pera kasi nagpapadala pala siya ng pera kay Michael. Ay, paano mo nalaman, ate, na nagpapadala siya ng pera dun sa Michael? Inamin niya sa'yo? Hindi mo na niya inamin. Nung umuwi na siya, nagkunwari akong wala pa akong alam. Pero minsan ay binuksan ko yung wallet niya at nakita ko yung mga resibo ng remittance niya kay Michael at niwala sa kalahati sa pinapadala niya sa akin. Tapos madalas siyang umaalis noon. Mawawala siya ng ilang araw. Nagpupunta siya sa Cagayan kasi taga doon si Michael. Tapos, minsan umuwi siya galing ng Cagayan. May lagnat ang anak namin.
Tinalakan niya ako. Kinwestiyon niya yung pagiging ina ko sa anak namin. Napikon ako. Nag-away kami hanggang sa hindi ko na napigilang isang bulat sa kanya yung nadiskubre ko sa diary niya. Yung mama at lola ko, kasama pa namin noon sa bahay na yon, pati ang nanay niya, lahat sila nagulat. Then umiyak ako, tapos umamin siya sa harap namin pero madiin niyang sinabi na masaya na siya kasi nagagawa na daw niya lahat ng gusto niya. At wala daw siyang pakialam kung anong iisipin namin sa kanya. Alam mo, sabi pa niya, hiwalayan ko na daw siya kung gusto ko. Pero hindi ako humiwalay, Carla. Nung medyo malamig na ang ulo namin, kinausap ko pa siya. Sabi ko magbago na siya alang-alang sa anak namin. Hindi niya ako sinagot at sumigi lang siya nung sumigi sa mga gawain niya. Wala daw siyang pakialam sa amin. Alam mo, sa awa ng mama ko at sa lola ko sa akin, nakialam na sila. Kinausap din sila ni Napo pero tinarayan lang sila ni Napo. Ang sabi niya, dati, kami ang nakikitira sa bahay niyo. Palamunin niyo kami kaya nakisama kami ng maayos sa inyo. Hindi kami nagreklamo kapag may nagagawa kayong mali sa amin. Pero ngayon, kayo ang nakikitira sa amin kaya makisama din kayo. At higit sa lahat, huwag niyo akong pinakikialaman dahil ako ang nagpapalamon sa inyo. Oh my gosh, bakit niya yun nasabi, ate? Tsaka, bakit nakikitira ba sila dati sa inyo? Yung nanay niya, si Nanay Stella, ay dati naming katulong. Matagal siya sa amin. Si Napo, pinag-aral din siya ng parents ko hanggang 4th year college. Nung maghirap yung pamilya ko, umalis sila. Then kami naman ang naghirap at yun nga, naging kami ni Napo. Kaya nagkasama-sama kami sa bahay nila. Pero nung iba ng ugali ni Napo, umalis na sina mama at lola. Naiwan ako para ipaglaban pa sana yung kasal namin para sa baby namin. 3 years ako nagtiis, Carla. 3 years. Pero habang umaasa akong magbabago siya, lalo naman siyang lumala. Hala, Ate Y, sorry ha. Mali yung inisip ko kanina tungkol sa'yo. Pero ngayon, nauunawaan na kita. You deserve to be happy, ate. At hayaan mo, tutulungan ka namin ni Rion para maging okay kayo ni Zayan. Wag na, Carla. Tanggap ko na. Hindi kami bagay ni Zayan. Masyado siyang okay para sa akin. Ganun talaga. Marami tayong gusto na hindi natin makakamit. And for me, Zayan is just one of those na inasam ko pero hindi magiging akin. Hindi pwede. Iniwasan ko ng i-text si Zayan, lalo na noong mabanggit sa akin ni Carla na naikwento niya daw kay Rion yung tungkol sa nakaraan ko. At alam ko naikwento na rin ni Rion yun kay Zayan yung tungkol sa akin at syempre nahihiya na ako kaya nagdesisyon akong huwag nang magparamdam kay Zayan. Total, dati pa kasi ako lang lagi ang unang nagte-text sa kanya. Ako lagi ang nagpapasimula ng conversation pero mula nung tanggapin ko sa puso ko na hindi kami bagay ay iniwasan ko na. Kahit gustong gusto ko siyang i-text, pinipigilan ko ang sarili ko. Hanggang sa dumaan nga ang ilang araw na nasanay na ako. At hindi na nga din siya nag-text ni minsan ulit kaya tama ako. Hindi talaga niya ako gusto. At para
Hindi na talaga ako mag-text sa kanya, ay blinak ko siya sa phone book ko, sabay delete ng number niya. At wala nang ibang dapat gawin kundi move on na lang. After 3 weeks yata, may natanggap akong napakahabang message mula sa isang bagong number na habang binabasa ko ay nalaman kong lyrics naman ng kanta. At ganito ang wordings. Out of millions and thousands, why does your smile drive me crazy? Even after a million tries, why do your memories haunt me? To know what love is, when around you, this heart understands what love is. These days, when I listen to your voice, my heart pounds with joy. Chorus. I sit staring at the sun, even in clouds I see you. How will I spend my life without you? I'm not lying, just look into my heart, you will see how much I love you in my little heart. To the moon and stars, to the whole world, I'll show how much I love you. Let the world keep talking. Love, if I have you, I wouldn't care about anyone else. In all my 7 lives, looking at your pretty face, holding your hands, I spend them. Just ask, my love, and I would place the entire world on your hands. Yan, Kuya Bono, ay kalahati pa lang ng buong lyrics. Hindi ko na lang po isusulat lahat. So ang ginawa ko ay nireplyan ko siya. Who are you and what is the title of this song? Tanong ko. At ang reply niya, that is Nepali song with the Nepali title, Lakhaw Hajaraw. That song is for you. Check that on YouTube. Sabi niya, pero bago ko inopen ang YouTube ko ay tinanong ko ulit kung sino siya. At ang reply niya, I'm Zion. This is my new number. Listen to that song, okay? That is for you, Wayan. लाखौं हजारौं मध्ये तिम्रो मुस्कानले किन हो मलाई पागल बनाउँछ लाखौं प्रयास गर्दा पनि किन हो मलाई तिम्रै यादले सताउँछ माया के हो भनेर तिम्रै वरिपरि रहँदा यो मनले थाहा पाउँछ आज भोलि सुन्दा तिम्रो बोली यो मुटु असाध्यै रमाउँछ घामलाई हेरी बस्छु बादमा नि तिमी देख्छु तिमी बिना कसरी बिताउने होला जिन्दगी ढाकेको केही छैन तिम्रो लागि मेरो माया कति रहेछ हेरिदेऊ न यो सानो मुटुमा चन्द्रमा र ताराका सामु सारा संसार सामु देखाइदिन्छु कति माया गर्छु तिमीलाई भन्नेले भन्ने छन् माया
Bumili daw siya ng bagong SIM card para makatext ulit niya ako. Blinak ko nga kasi. Sabi ko sa kanya kung para talaga sa akin yung kanta, kasi sa kanta sinabing mahal niya ako. Tanong ko sa kanya noon kung mahal nga niya ako, bakit wala siyang ginagawa para maipadama niya sa akin yung pagmamahal niya? Ang sagot niya, nahihiya daw siya. Sabi ko naman, I like you too, Zion. If you love me, say it now. I love you. Ito ang napakabilis niyang reply. Then, tinanong ko siya kung alam niya na yung tungkol sa buhay ko, lalo na yung nakaraan ko. Ang sagot niya, oo daw. Kinuwento na raw sa kanya ni Rion. So, you still like me even if I have 2 kids already? Yes, I still like you. Okay, so what now? I want to be with you on Friday. Noon, Kuya Bono, ay napangiti ako. At ang reply ko, okay, I will see you on Friday, Zion. लाखौं हजारौं मध्ये तिम्रै मुस्कानले किन हो मलाई पागल बनाउँछ लाखौं प्रयास गर्दा पनि किन हो मलाई तिम्रै यादले सताउँछ. Sumapit ang Friday, sabay kami nagpunta ni Carla sa City Center Mall at doon kami sinundo ni Rion. Naiwan daw sa villa si Zion. Pagdating namin ng villa ni Rion, isang katok pa lang ni Rion ay bumukas na ang pinto. Si Zion ang nagbukas. Tumabi siya nung pumasok si Carla, then sinundan siya ni Rion at nung ako nang papasok ay humarang si Zion. Tapos, inilabas niya yung parang kanina pa niya tinatago sa likod niya. 3 red roses. For you, sabi niya. Narinig kong tumili si Carla. Ako naman ay parang gusto ko ding tumili sa kilig. Kaya lang, hindi ko inaasahan na noong iabot sa akin ni Zion ang bulaklak ay hahagkan pala niya ako sa labi. Well, asiwa ako nung una, kaya lang saglit lang naman yung halik na yon at hindi naman nagtagal. Nanghinayang pa nga ako pero matapos kaming kumain ay umalis sina Carla at Rion at kami lang ang naiwan ni Zion. At noon Kuya Bono ay tuluyan ng natighaw ang pagkatigang ko ng mahigit 3 taon. लाखौं हजारौं मध्ये तिम्रो मुस्कानले किन हो मलाई पागल बनाउँछ लाखौं प्रयास गर्दा पनि किन हो मलाई तिम्रै यादले सताउँछ भनेर तिम्रै वरिपरि रहँदा यो मनले थाहा पाउँछ आज भोलि सुन्दा तिम्रो बोली यो मुटु असाध्यै रमाउँछ. Ang pangyayaring iyon sa amin ni Zion ay nangyari parang paulit-ulit almost every Friday. Pero nag-ingat naman kami. Kasama ni Rion sa villa ang kapatid niya, pero tuwing Huwebes ng gabi ay umaalis ito at nagpupunta ng Saudi. May shortcut kasing daan papuntang Saudi mula Qatar. Nasa Saudi ang asawa nito at mga anak nila kaya kapag Biyernes ay si Rion lang ang tao sa villa. At kapag Huwebes pa lang din ay sinusundo na ni Rion si Zion. Naging okay naman ang relasyon namin ni Zion. Nag-improve naman siya. Naging sweet na din lalo na kapag nasa villa kami. Pero kapag sa public place ay hindi pa rin.
Talagang ayaw niya ng PDA o public display of affection. Either ako ang nauunang naglalakad at nakabuntot siya o kaya naman siya ang naunang naglalakad at nakabuntot ako. Never kaming magsasabay at hindi kami nag-uusap. At lalong hindi niya ako hinahawakan. PDA ayaw niya. Pero kapag dadalawa lang kami, mahilig siyang manghawak ng kamay at ako naman noon ay naaawa sa palad niyang halos puro kalyo na dahil sa araw-araw halos na paghawak ng mop at iba pang gamit sa paglilinis sa accommodation namin. Sa accommodation kasi na pambabae siya naka-assign, iba naman ang naka-assign sa panlalaki at sa office. Naging responsible din si Zayan sa communication namin. Hindi niya nakakaligtiang mag-chat o mag-text lalo na kapag gabi. Hanggang sa dumating ang time na nasabi niya sa chat, "I'm sad today, baby." Why? Only 3 months before I go home. Natinag ako sa chat niya pero kaagad ko naman siyang nireplyan. "But you're coming back, right?" "No, I'm not coming back." "But why?" "I'm tired." Mabilis niyang reply. Inisip ko na lang na siguro sawa na rin siya sa pagiging janitor. "What about us, Zayan? Our relationship?" Yun ang tanong ko sa kanya na medyo matagal bago niya na-replyan. "I don't know what to say," reply niya. Noon, Kuya Bono, ay nakaramdam ako ng kawalang kasiguruhan sa aming relasyon. Hindi kagaya ni na Carla at Rion na nakauwi na sa Nepal noong Ramadan at naipakilala na ni Rion si Carla sa pamilya nito. Takot silang pareho noong pauwi na sila. Lalo na si Carla na baka hindi daw siya matanggap pero bumalik ng Qatar si Carla na matamis ang ngiti. Natanggap naman daw siya at ang sabi pa niya sa akin, "Ang ganda ng Pokhara, Ate Y. Para siyang paraiso. Alam mo na, in love ako sa place, Ate Y. Gusto ko nang tumira doon. Alam mo yung feelings na parang ang lapit mo sa langit. Buti ka pa, Carla. Pero you know, I'm happy for you. Thank you, Ate Y. At sana, makauwi ka din sa Pokhara." Sana nga, pero hindi na ako umaasa, Carla. Lalo na't pauwi na si Zayan. At hindi na siya babalik. Hanggang sa sumapit ang March 12, 2016, huling biyernes ni Zayan sa Qatar. March 14 ang flight niya pauwi ng Pokhara, Nepal. Nung Friday na yon ay magkakasama kami sa villa pero sina Carla at Rion ay binigyan ulit kami ng pagkakataong makapagsoli ni Zayan sa villa. At gaya ng dati, nagtalik kami. Lubhang napakainit ang pagniniig na yun, Kuya Bono. At nung matapos kami ay may inilagay si Zayan sa ibabaw ng tiyan ko. Noong tingnan ko ay kondom. Bago at hindi nabuksang kondom. Nagtaka ako. "You did not use it?" Tanong ko. "Yes. I did not open." "Why, Zayan? Why? What if I get pregnant and you're not here anymore? What will I do?" "If you become pregnant, you go to Pokhara.
I will take care of you and the baby. Napaisip ako sa sinabing yun ni Zayan, Kuya Bono. Pag daw nabuntis ako, puntahan ko daw siya sa Nepal at aalagaan niya ako at ang magiging anak namin. Gusto ko rin siyang tanungin noon kung pakakasalan ba niya ako, pero hindi ko tinuloy dahil nga sa kasal na ako at ayon kay Carla ay kailangan daw niyang kumuha ng Senomar din dahil isa yon sa mga requirements sa pagpapakasal nila ni Rion. Gabi, bago ang flight ni Zayan ng madaling araw ay tinawagan niya ako. Magkita daw kami sa labas. Nagkita nga kami sa gilid ng bakod ng accommodation compound pero saglit lang kami. May ibinigay lang siya sa akin, nakakahon ng maliliit. At ang sabi niya, "You wear all this when you come to Pokhara." "What are this?" Tanong ko. "These are gahana." "What is gahana?" "Just take it. I have to go. People will see us here." Okay, sabi ko na lang kasi nauunawaan ko na hindi kami dapat nagkita doon kasi nga baka may makakita sa amin. Pero nagawa naman niya akong hagkan ng mabilisan lang sa aking pisngi at ang sabi niya, "Please take care of yourself, Wayan. I love you." लाखौं हजारौं मध्ये तिम्रो मुस्कानले किन हो मलाई पागल बनाउँछ लाखौं प्रयास गर्दा पनि किन हो मलाई तिम्रै यादले सताउँछ. Wala akong ginawa sa araw-araw noon, Kuya Bono, kundi ang pakiramdaman ng sarili ko kung buntis ako. Pero dumaan ang mga araw, noong sumapit ang buwan ng dalaw ko, niregla ako. Hindi ako napuruhan ni Zayan at sayang. Nagkakachat pa rin kami noon pero hindi ko magawang sabihin sa kanya na hindi niya ako nabuntis. Ganun pa rin naman siya, sweet pa rin sa chat namin. Lagi siyang may "I love you, take care of yourself because I care." Kaya lang ang malaking tanong noon ay hanggang saan kami? Hindi naman ako nabuntis so hindi na kami magsasama. Noon muling naging boring ulit ang buhay ko, Kuya Bono. Liban lang sa biglang pag-chat-chat pala ni Michael sa akin. Una nang umusta. Okay lang, sagot ko. "Balita ko, malabo na kayo ni Napo ha," sabi niya. "Oo Michael, malabo na kami." Wayan, meron ka na bang iba? Baka pwede pa ako. Ituloy natin yung dati. Halos matawa ako nang malakas na nabasa kong chat na yun ni Michael. Nireplyan ko, "Naku Michael, baka sabunutan ako ni Napo pag nagkataon," sabi ko. "Ba't ka naman niya sasabunutan?" Reply niya na may 3 emoji na tumatawa. Di ba Michael, kayo ni Napo?" Kala mo hindi ko alam no? "Kay Napo ko na lang Michael, magpakasaya kayo," sabi ko pa. Hindi na siya nag-reply at ilang saglit lang ay blinak niya na ako. Noong matapos ang kontrata ko, Kuya Bono, noong December 2016 ay tinutokso ako ni Zayan.
huwag na daw akong umuwi ng Pilipinas. Doon na lang daw ako uuwi sa kanila sa Nepal. Sa totoo lang gusto ko yun. At pinatulan ko nga ang panunukso niyang yun, Kuya Bono. Kaya nakamura pa ang kumpanya noon sa binili nilang ticket para sa akin kasi mas malapit ang Nepal sa Qatar kesa dito sa Pilipinas. Sinundo ako ni Zayan sa airport ng Pokhara, pero niyakap wala akong nakuha mula sa kanya. As usual, ganun ulit. Bawal ang PDA, lalo na't nasa sarili niyang bansa siya. Dinala niya ako sa isang maliit na bahay na malapit sa Phewa Lake o Lawa na isa ding tourist spot doon. Nirentahan daw yun ni Zayan, yung bahay na yun, para may matirhan ako. Bayad na raw siya ng 1 buwan. Tama lang kasi 30 days lang naman ang visa ko doon. May ilang gamit na doon sa maliit na bahay. May foam sa kwarto, may mga unan at kumot. Sa kusina mayroon ding single burner na stove, mayroon ding rice cooker, kaserola, kawali, at ilang pinggan at kutsara at tinidor. Hindi maganda ang bahay na yun, Kuya Bono, pero okay lang. Kasi ang mahalaga, kasama ko ulit ang lalaking pinakamamahal ko. Madaming tanong si ng mama sa akin, bakit daw hindi ako umuwi? Sabi ko na lang, uuwi din ako kapag may time pa. Kasi 45 days naman ang bakasyon ko bago ako babalik ng Qatar. Umamin ka nga, Wayan. Anong ginagawa mo dyan sa Nepal? Tanong noon ni Mama. Okay, Mama, aamin ako. Taga dito yung boyfriend ko. Hindi ko alam kung anong isasagot sa akin ni Mama noon, pero na-relieve ako nung marinig ko siyang magsalita. At ang sabi niya, okay, sige. Palitan mo na rin si bakla. May karapatan kang lumigaya, anak. Pero ingat ka lang ha, at sana hindi ka masasaktan lang dyan sa boyfriend mo ngayon. Oo, Mama. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako dito. Gwapo ba yan, anak? Ay, naku, Mama. Gwapo. Aba, isama mo nga dito at makakita naman kami ng gwapo, ano? Sige, Mama. Susubukan ko. Maganda ang Pokhara, Kuya Bono. Ito yung pangalawang pinakamalaking syudad ng Nepal, pero laid back siya. Hindi pa siya high-tech, hindi pa siya modernized na syudad. Para lang siyang maluwang na bayan na maraming tao. Madalang ang matataas na building, pero meron namang KFC. Masarap maglakad-lakad sa sentro kapag alas 7 ng gabi. Madalang na lang kasi ang tao, pero bukas pa lahat ng tindahan. Tapos, tatambay kami sa gilid ng lake. 20 days na ako sa Pokhara nung mag-decide si Zayan na ipakilala ako sa magulang niya. Sa isang village sila nakatira at napakaganda ng lugar nila, Kuya Bono. Kitang-kita ko kasi umangkas lang ako sa motor ni Zayan. Kaya lang bigla niyang inihinto ang motor sa bahaging natatanaw ang ilog at ang Himalaya Mountain sa background. Hinawakan niya ang kamay ko, inakay niya ako sa isang lugar, at nakakamangha ang tanawin, Kuya Bono, lalo na ang bundok ng Himalaya kasi kulay puti talaga dahil natatakpan ito ng snow. Then, umupo si Zayan sa lupa at hinila niya ako sa tabi niya. Inakbayan niya ako at ang sabi niya, "Baby, whatever happened when you meet my parents, please don't change, okay? And please remember always that I love you very much." लाखौं हजारौं मध्ये तिम्रै मुस्कानले
गिनाहों मलाई पागल बनाउँछ लाखौं प्रयास गर्दा पनि किन हो मलाई तिम्रै यादले सताउँछ. Hindi ako umasa, Kuya Bono, kaya hindi ako masyadong nasaktan. Hindi ko naintindihan yung usapan nila pero naririnig ko ang malakas na boses ng tatay ni Zayan noong ayain nila itong kausapin siya sa kusina. Pagkatapos nun ay malungkot na lumabas si Zayan at ang sabi niya, "Let's go home." Hindi nila ako natanggap, Kuya Bono. Masakit pero okay lang. Sabi ko nga dati, di ba, masyadong okay si Zayan para sa isang babaeng katulad ko. I'm really sorry, baby. But I hope you understand our culture. I cannot be with a woman without the consent of my parents. I understand. And it's okay. Zayan, you're too good for me. Sabi ko. At ang sagot niya, I know. You will find someone for you. Sabi niya. Masakit ang salitang yun na parang tinatanggap niyang sa iba ako mapupunta at hindi sa kanya. Masakit, pero tinanggap ko. At wala akong balak na ipaglaban pa siya o ipilit ang sarili ko. Pinilit ko na lang maging masaya kasi at least naranasan kong lumigaya sa piling niya. Nakarating pa ako ng Nepal at dahil yun sa pinili kong mag-adventure, pinili kong humakbang at hanapin ang kaligayahang inaasam-asam ko. Sabi ko pa sa sarili ko noon, kung hindi kami magkakatuluyan ni Zayan, okay lang kasi naging masaya naman ako. Sapat na yon. At hindi ko mararanasan yon kung pinili ko lang manatili sa bahay ni Napo sa Santiago at araw-araw na nagpapakatanga doon. So natapos ang isang buwang pananatili ko doon at kailangan ko nang umuwi. Isinara ni Zayan ang internet shop niya noon upang maihatid niya ako sa airport. Bago pa ako pumasok sa departure area, umiiyak na si Zayan. Napaiyak na din ako. Pero alam kong aalis ako na hindi man lang siya mayayakap kahit sa huling sandali kasi ayaw na ayaw niya ng PDA o public display of affection. Kaya, tiningnan ko na lang siya at huling salita ko sa kanya ay, "Goodbye, Zayan." Tsaka ako maraang humakbang papasok ng departure area pero bigla na lang may humawak sa braso ko at paglingon ko, ay mukha ni Zayan ang nakita ko at niyakap niya ako. Niyakap niya ako ng buong higpit habang lumuluha siya at puro sorry ang naririnig ko sa kanya. Niyakap ko rin siya, Kuya Bono, pero nakangiti ako. Hindi ko kasi inaasahang yayakapin niya ako sa huling sandali sa public place. Dito sa Bulacan ako umuwi, kina mama, papa at lola. Simple lang ang buhay namin dito. May mga maliliit na business sina mama at papa. Meron silang maliit na hardware store, water refilling station. Kinuha ko din ang anak kong si RY sa Malolos upang makasama ko dito. At si RY ang dahilan, Kuya Bono, kung bakit hindi na ako bumalik sa Qatar kahit na inaasahan pa nila akong bumalik sa kumpanya. Sabi kasi ng anak ko, "Marami ka ng utang sa akin.
Di mo ako naalagaan. Natouch ako kahit nanunumbat ang anak ko. Bully talaga siya. At yun nga, nangako ako sa kanya na hindi na ako babalik. Kesa naman sa tumanda siya o lumaki siyang may galit sa akin. February 2017 ay nagbiyahe din ako papuntang Santiago para dalawin naman si Dylan, yung anak ko kay Napo. Nandun si Napo noon at may lalaki pa siyang kasama sa kwarto namin dati. Paglabas niya, nakita niya akong kalaro ko si Dylan. "Ah, hello! Nandito ka pala," sabi niya. May konting kulot na ang boses niya noon. Tapos, lumabas din ang lalaking naka-boxer shorts lang at bakat na bakat ang ano niya. Napatingin ako noon kay Nanay Estela. Nakasimangot siya. Ako naman, napangiti. Nag-iwan ako ng pera kay Nanay Estela para kay Dylan. "Pasensya ka na, Wayan, ha? At pakisabi din sana sa mama at lola mo na humihingi ako ng tawad sa mga nangyari dati. Mali ako sa pagkampi ko kay Napo, kaya lang nag-iisang anak ko yan. Kaya lang hanggang ngayon inuusig ako ng konsensya ko dahil nagalit ang mama at lola mo sa akin. Wayan, sana mapatawad nila ako." Ito ang mangyak-ngiyak na sabi ni Nanay Estela noon. Niyakap ko siya at sabi ko, "Kalimutan na natin ang lahat, Nanay Estela. Nangyari ang mga yun kasi dapat silang mangyari." March 12, 2017 ay may natanggap akong message sa Messenger mula kay Zion. Madalang na kami mag-chat noon kasi sinadya kong huwag na siyang i-chat o replyan kasi ako lang din naman ang nahihirapan. Kaya lang that day, ang chat niya ay ganito. "Where are you?" "Home?" Maiksing reply ko pero ang reply niya, "I'm here at the airport in Manila. Tell me, where are you?" Nagulat ako sa message na yon pero nagduda ako. Baka kasi binibiro lang niya ako. Kaya lang naisip ko hindi siya mahilig magbiro. Seryosong tao si Zion kaya ang sabi ko, isasend ko sa kanya ang number ko then tawagan niya ako. Ilang saglit lang ay bagong Philippine number ang nakita kong nagpa-ring sa phone ko. 0926 ang simula. Sinagot ko, boses nga ni Zion. Sabi ko, tumawag siya ng kahit sinong tao sa paligid niya at kakausapin ko. Maya-maya ay boses ng ibang lalaki ang narinig ko. "Hi, ako si Wayan. Nasa Naiya ka ba? Pinoy ka ba?" "Oo, Pinoy ako. At oo, nandito ako sa Naiya." "Bakit po?" "Wala, salamat sa'yo. Pakibalik na lang sa kanya yung phone." Sabi ko, then boses na ulit ni Zion ang narinig ko. At ang sabi niya, "Baby, what will I do?" Tanong niya. Namiss ko ang tawag na yon, baby. At ang sagot ko, "Baby, wait for me. I will go there. It will take me about 2 to 3 hours, so look for a place where you can wait. And please, keep your lines open, okay?" "Okay, baby." Noong dumating kami sa Naiya, kasama ko si Papa at sasakyan niya ang sinakyan namin,
Napaluha ako nung makita ko si Zayan. Hindi pa siya nakatingin sa akin noon. Nakaupo lang siya. At sa iba nakatingin. Agad tumulo yung luha ko. Tapos, hindi ko mailarawan yung mukha niya nung makita niya na ako. Mabilis siyang tumayo at nagmadaling salubungin niya ako at niyakap niya ako ulit sa public place. Ang sabi niya, binenta na raw niya yung internet shop niya at lahat ng laman nito, tsaka siya nag-decide na puntahan ako dito. Wala daw araw na hindi niya ako na-miss. Ramdam ko yung sobrang pagka-miss niya sa akin kasi mayroon pang isang gabing nakakadalawang round kami. Kaya, nabuntis tuloy ako at nanganak noong January 18, 2018. Babae ang anak namin at pinangalanan namin itong Zia Snow. Napakaputi kasi at naalala ko na lang bigla yung Himalaya Mountain na nababalot ng snow. At yung Zia mula sa pangalan ni Zayan. Sa ngayon, Kuya Bono, ay tanggap na ako ng family ni Zayan at pinapauwi kami para daw makasal kami doon, at least sa kanilang traditional wedding, kahit walang papel. Gusto ko rin naman, Kuya Bono, syempre, kaya lang kuripot si Zayan, sobra pala. Nanghihinayang siya sa pera para sa plane ticket namin na aabutin naman kasi ng mahigit 200,000 pesos round trip. Isa pa, halos walang income ngayon kasi sarado ang internet shop na itinayo niya dito sa amin dahil sa pandemic. Sa ngayon ay tumutulong-tulong na lang siya sa hardware at pinapasweldo naman siya ni Mama kahit na dito kami sa bahay nila nakatira. Masaya si Zayan dito, Kuya Bono. Marunong na nga siya magtagalog at naging joker na din. Ibang-iba na siya pero gustong-gusto siya ng family ko kasi magalang talaga siya, marespeto at sobrang masipag. Tuwing mag-expire ang visa niya, extend lang siya ng extend. Kaya lang noong 2020 ay kailangan niya nang umuwi. Pero saglit lang siya doon at mabuti na lang at nakabalik siya dito bago mag-pandemic. Ngayon extend lang siya ulit ng extend ng visa. At sa taong 2023 ulit kailangan niyang umuwi. Pero sana tapos na ang pandemic by that time para kasama na kami ni Zia sa pag-uwi ng Pokhara. At nang makasal kami doon, naka-file na rin ang annulment ng kasal namin ni Napo. Hati kami sa gastos. At umaasa ako na sana bago mag-2023 ay annulled na kami ni Napo. Si Napo, Kuya Bono, malala na ngayon. Nagpatayo na nga ng parlor sa Santiago Pero hindi naman siya yung parlorista. Meron siyang mga tauhan doon. Si Zayan, kung minsan pag nasa mood, nagbabakla-baklaan siya pero pinapalo ko siya kasi naiinis ako. Masaya kami, Kuya Bono, at sana pakinggan ng Diyos ang lagi kong dasal na hindi na kami maghihiwalay pa ni Zayan. Lalo na't ngayon ay hindi na naman ako dinalaw ng aking buwan ng dalaw. Sabi ko sa kanya baka buntis na naman ako. At ang sabi niya sana daw kambal. Well, update ko na lang ulit kayo, Kuya Bono, kapag nagbuntis nga ako at nanganak ulit. Sa ngayon po ay eto na lang muna ang part 2 ng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Maraming salamat sa tiyaga mo, Kuya Bono, sa pagbabasa at maraming salamat din sa mga kahugot na nakinig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Wayan. लाखों हजारों
तिम्रो तिम्रो मुस्कानले किन हो मलाई पागल बनाउँछ लाखौं प्रयास गर्दा पनि किन हो मलाई तिम्रै यादले सताउँछ माया के हो भनेर तिम्रै वरिपरि रहँदा यो मनले थाहा पाउँछ आज भोलि सुन्दा तिम्रो बोली यो मुटु असाध्यै रमाउँछ घामलाई हेरी बस्छु बादलमा नि तिमी देख्छु तिमी बिना कसरी बिताउने होला जिन्दगी ढाँटेको केही छैन तिम्रो लागि मेरो माया कति रहेछ हेरिदेऊ न यो सानो मुटुमा चन्द्रमा र ताराका सामु सारा संसार सामु देखाइदिन्छु कति माया गर्छु तिमीलाई भन्नेले भन्नेछन् माया मात्र तिमी पाए बालै छैन अरू कोहीको लाखौं हजारौं मध्ये तिम्रै मुस्कानले किन हो मलाई पागल बनाउँछ Sa ating mga shoutout kay Jennifer Ramos of Baguio, ganoon din kay Mary Grace Olsan, Loveline Gutierrez. Shoutout also to Chantal Valdez. Sana marinig mo naman na itong shoutout ko kasi sa bawat upload ay nagpapa-shoutout ka. Sana ay marinig mo naman na ang shoutout mo, Chantal, at maraming salamat na shoutout ka na, ha. Shoutout also to Martin Santos, ganoon din kay Renjay Criuso. Sana tama ako dun sa pronunciation ko ng pangalan. Renjay or Ringay or Rengay? Renjay siguro, ano? Renjay Criuso of South Korea says, shoutout to my asawa, Mary Jane Criuso, I love you so much. At sa anak din namin na si Zay from Renjay. Judith and Jude Patnaan of Bambang Nueva Vizcaya. Shout out also to Catherine Tadeo of Kingdom of Saudi Arabia, who also says, shout out to Pabiling family at sa pinsan ko na si Arlene Shobal na kasama ko nakikinig sa Zoom. Shout out din kay John Paul Bingayan of Ilagan Isabela, also to Jerly Joy Patao at sa parents ko Rosaliti and Geoffrey. Jemar o Jumar Ferlin, shoutout din po kay Vianney Bravo from Abra. Alden Pedro, Julius Paat ng Elite Company. Jamaica Tabuso from Santiago City. Ganun din kay Jos si Ancheta, EJ Carderas watching here, and Oman. Mark Lewin Camarao, pa-shoutout na rin po sa mga kasama ko na sina Manny, Mark Jeff from Larion Alto, Tuguegarao City. Ayan, and Jay Lungan from Peña Blanca, Cagayan Valley. Shoutout also to Fernando Talosig, pa-shoutout na rin po sa Family Talosig at sa asawa ko na si Terry Jane Rambak from Cabatuan, Isabela. Shoutout to Divine Maurice Corpus, pa-shoutout din kay Divina Peralta, also to the Vince Chipops, pa-shoutout po sa Family Villanueva. Shoutout also to Gretchen Lester listening here in Kuwait, Carlo Aresta listening here in South Korea, also to Jocelyn Bernardo Pasqua. Gracial Tapulao, Monica Albindo, pa-shoutout po kina Emerson Ramilat, Abigail from Chichay, Marjorie Cristobal listening here in Hong Kong, Mike Arana, hi sa'yo. Nababasa ko yung mga comments so at kung minsan ay nakikarried away ka, and I like that. Ganun ang gusto ko kahugot sa mga comments nyo. Ilabas nyo kung anong nasa puso nyo.
Whatever you feel like saying, say it. Kasi yung mga letter senders namin ay na-orient ko naman. Sinasabi ko na kapag nag-share ka ng story mo, baka mabash ka o mag-comment sila na hindi mo magugustuhan. And when they say yes, that means they're ready. So, say whatever you want. Huwag naman yung masyadong degrading. Basta kung ano lang yung nararamdaman nyo, ilabas nyo sa comment section. So, Mike, I like it. At sa iba pa na prank ka mag-comment, I like you all guys. But I love most dun yung mga sensible mag-comments like Grace Ablao and Sherwin Ablao and Sky Eyes at maraming iba pa na sensible. Hindi ko lang nailista but next time yung mga gustong-gusto ko mag-comment ay ililista ko. And I will be giving you a special shout-outs. Tuloy tayo, Joan Natividad listening here in Kuwait, Jello Carian, shoutout naman po sa mga taga-Bagao na nakikinig ngayon. Single Lean, pa-shoutout din po sa kasama ko sa trabaho na si Roslyn from Isabela. Jimmer Bautista listening here in Riyadh, ganoon din kay Lily Palma. JR Natividad, Jovi Javier, Elmer Matimtim of Vichage, Rema Jane Tuzon, ganoon din kay Marian Cabadu and family ko po sa San Isidro, Igig, Cagayan. Raquel Ordaz from Solana, Cagayan. Also to Gretchen B. Abawit ng Singapore at kay Ron C. Daraway. At sa'yo, Wayan and Zayan at ganoon din kay Zia Snow. Also to RY and Dylan. Shout out sa inyo. So sa'yo, kahugot na Wayan, maraming salamat for sharing your story again. Thank you sa boredom mo kasi natapos mo agad yung part 2. And I envy you. Sana all nakapunta na talaga sa Pokhara, Nepal. In fact, I also have friends from Nepal, yung mga katrabaho ko dati sa Saudi at sa Qatar. They are nice people, simple, mapagkumbaba, humble, at hindi sila mareklamo. Impression ko lang to based doon sa mga kaibigan ko from Nepal when I was working abroad. Alam mo, na-conclude ko nga na kung sino pa talaga yung nasa malapit sa langit, literal, na malapit sa sky, sila pa yung mapagpakumbaba. And you're lucky for having one kahugot na Wayan, for having Zion in your life. Congratulations and keep loving him. And nga pala may message meron akong tanong dati kay Wayan kung ano yung ano na nga yun? Yung ibinigay sa kanya na nakabox ng maliliit nung paalis na si Zayan, pauwi na siya ng Nepal, nag-iwan siya ng box. Ngayon, nakalimutan ko sa yung word, tinanong ko kay Wayan kung ano ba yun kasi hindi niya sinali sa kwento niya. Yun pala kahugot ay jewelries, kwintas, porcelas, singsing, hikaw na gold yung iniwan sa kanya. Hindi niya kasi nabanggit sa kwento niya. So yun kasi ano daw yun, kailangan daw kapag i-introduce mo yung girlfriend mo, magiging asawa mo sa ibang tao, dapat may suot siyang mga jewelries na bigay mo kasi yun daw ay nagsisignify na hindi puro yung magiging jowa mo. Parang siya yung makakantsawan kapag napaka-bare mong tingnan. Lalo na daw sa kasal, you need to wear talaga ng mga jewelries kasi yun ay mag-symbolize ng katayuan ng asawa mong Nepali. Base sa kwento ng kahugot natin si Wayan. And yun nga, I do hope na sana ay pagbigyan din ng Diyos ang iyong dasal na sana hindi na kayo magkakahiwalay. I also pray na sana maanal na yung kasal mo kay Pauline, Napo pala. Napo, para sa ganun ay maging legal na kayong mag-asawa ni Zion kasi sayang din yung pera yung karirinyo ng visa para lang hindi mag-expire at hindi siya mahuli, mabilanggo dito. Para kasi siguro pag mag-asawa na kayong legal, may papel na kayo ay pwede na siyang manirahan din dito kasi asawa mo na siya. Sana lahat ng wishes natin para sa'yo ay matupad and I thank you so much again for your effort, for your time in writing the part of your stories. And please, update us kung ikaw ay buntis na at kung totoong kambal talaga yan. Okay? So again, maraming salamat sa iyo, Wayan. Ingat ka lagi. God bless you sa inyong dalawang mag-asawa at sa iyong mga anak.
And thank you so much again. At sa inyo din mga kahugot na muling sumabaybay sa ating programa, thank you very much. Ingat kayo palagi, stay safe, stay healthy, and God bless us all.